Minsan mas nakakatakot pa ang katotohanan kaysa sa kwentong katang-isip lamang. Ikukwento ko sa inyo kung ano ang laman ng basurahan na ito na hatak-hatak ng estudyanteng ito. Nang taong 2013, ang 14 na taong gulang na estudyante na si Philip Chisen ay nag-aaral sa high school sa Denver sa Massachusetts sa bansa ng Amerika. Kasama nitong nakatira sa kanilang tahanan ay ang kanya lamang na ina. Maaga pa lamang ay iniwan na sila at inabandona ng kanyang tunay na ama. Isinalarawan itong si Philip ng kanyang mga kaibigan at kaklase bilang tahimik at mahiyain na uri ng estudyante. Hindi rin ito laging nasasangkot sa kahit anong kaguluhan sa kanila na eskwelahan. Ngunit tahimik man, mataas ang grado nito sa paaralan. Ito rin ay tinuturing na isa sa pinakamagaling pagdating sa larangan ng larong soccer sa kanilang eskwelahan. Hapon ng ika-22 ng Oktubre ng taong 2013, itong si Philip ay hindi pumunta sa ensayo nila sa soccer. Hindi rin ito dumalo sa pinakamahalagang pagtitipon ng kanilang kupunan. Kaya naman, ang mga nag-aalalang kagrupo nitong si Philip ay paulit-ulit na siya ay tinatawagan. At hindi rin mabilang ang text na sa kanya ay ipinadala ng mga kasama niya. Ngunit kahit anong dami ng text at tawag nila sa kanya, ay wala ni isa itong si Philip na sinagot. Kaya naman napagpasyahan ng mga kagrupo na puntahan ito sa kanila mismo na tahanan. Doon naabutan nila ng nag-iisa ang kanyang ina. Ayon sa ina na hindi pa umuwi ang kanyang anak. Kaya naman sa pag-aalala ng mga tao sa kanya, napagpasyahan ng ina nitong si Philip na ilapit sa kapulisan ang nawawala na anak niya. Sa parehong presinto, naroon din ang mga kaanak ng isa sa guro ng parehong eskwelahan na kanilang pareho na pinapasukan. Nang parehong gabi, hindi na rin nakauwi ang 24 na taong gulang na guro na si Colin Ritzer. At dahil dito, lubhan ng nag-aalala ang mga kamag-anakan niya. Kaya naman nang hindi na ito matawagan at hindi na rin ito sumasagot sa kanilang mga mensahe, ay nagpasya na ang mga ito na idudulog na sa kapulisan ang pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. At dahil nga iisa ang kanilang pinapasukan, agad na rumisponde ang kapulisan. Kahit paggabing-gabi na ay agad silang nagtungo sa eskwelahan ng dalawa na pinapasukan. Doon nagsimula nilang hanapin ang estudyanteng si Philip at ang guro na si Colin. Sa kaiikot nila, natumbok nila ang isang silid kung saan nag-oopisina ang guro. Katabi nito ang palikuran ng pambabae. Kaya naman kasama sa paghahanap ay isa-isahin ang bawat koridor at mga silid. Pinasok rin nila ang nasabing kasilyas. Doon nagulantang sila sa kanila na nakita. Sa loob ng banyo ay mayroon silang nakitang mga patak na mga pulang likido na nasa sahig mismo ng palikuran. Hindi nila malaman kung kaninong likido ito, sa estudyante ba o sa guro na pareho na nawawala. Kaya naman agad na kinalap ng kapulisan ang mga kuha ng CCTV. 24 na oras bago ang estudyante at ang guro ay pareho na mawala. Doon mas nabigla sila sa kanilang natuklasan. Pasado alas 2:14 ng hapon ng araw na ang guro at estudyante ay mawala, ito ang kuha ng CCTV na kanila na nakuha. Papunta sa palikuran kung saan natagpuan na ang pulang patak ng mga likido ay ang guro na si Colin. Sumunod na nakuna ng estudyante na si Philip na tila ba nag-aalangan kung ang guro ba ay kanyang susundan. Nagpalingalinga pa ito. Muli ito ay pumasok sa kanyang silid-aralan at sa paglabas muli nito, tinagpanan nito ng hood ang kanyang muka. Saka ito ay dumiretso na sundan ang guro na kasalukuyan noon ay nasa palikuran. Kita sa kamera na nagsuot ng gloves itong si Philip at saka dire-diretso na ang nangyari. Alas 11, halos 15 minuto matapos pumasok itong si Philip sa loob ng palikuran, ito na ay lumabas. Naiwan pa rin sa loob ang guro na si Colin. Samantalang nakita sa CCTV na tumakbong palabas ng eskwelahan ng estudyanteng si Philip
Saka ito ay kumuha ng malaking itim na basurahan at saka dinala sa palikuran. 3:21 ng hapon, 26 na minuto matapos unang pumasok si Philip sa banyo. Sa CCTV, kitang-kita itong si Philip na ngayon ay wala ng jacket at may suot na bonnet. Hindi na rin ito sinuot ang kanyang hood. Ngayon ay hila-hila na niya palabas ang itim na basurahan na halatang mas mabigat na kung ikukumpara nang ito ay ipasok niya. At ang kadahilanan, mga katinagalog ko, ang guro na niya ang laman ng itim na basurahan na kanyang hila-hila. Gamit ang CCTV sa buong paligid ng eskwelahan, agad nila na nalaman kung saan inilagay ng estudyanteng si Philip ang basurahan. Nakita nila ito agad sa hindi naman kalayuan. Agad din namang nasa kote ang estudyanteng si Philip. Ito ay dahil matapos nitong gawin ang kanyang ginawa. Kinuha nito ang credit card ng guro at ginamit niya ito upang manood ng sine sa pinuntahan niya na plaza. Matapos nito naisakdal ng estudyante na si Philip sa sala ng kanyang ginawa. Ang hatol sa kanya ay habang buhay na pagkakabilanggo. Nang tanungin ito kung bakit niya nagawa ang mga bagay na ito sa kanyang sariling guro, ang tanging sinagot lamang niya ay napikon siya sa isang salitang sinabi nitong si Colleen sa kanya. Kaya naman ito ang naging kabayaran para sa kanya. Ito naman po mga katinagalog ko ang kuha sa CCTV habang hila-hila nitong si Philip ang itim na basurahan. Mga katinagalog ko, alin pong salita ang sa tingin ninyo ay makapagpapanting ng inyong tenga at siya namang ikagagalit nyo? Isulat po ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa isa na namang segment natin sa araw na ito.